Hindi nagbibiro ang init ng disyerto sa katimugang Israel. Ramdam ni Eton ang pawis na tumutulo sa kanyang likod, sumisingaw ang init mula sa lupa, pinapaitim ang gilid ng kanyang mga kuko. Maaga pa ngunit parang tanghali na. Sa paligid niya, ang grupo ng mga batang sundalo ay tahimik na naglalakad, mga bota nila sumasayad sa alikabok, bawat hakbang ay tunog ng kaba at pagod. Sa di kalayuan, lumilipad ang isang helicopter, naninibabaw ang ingay ngunit may bigat ang katahimikan. Walang biro to, bulong ni Yael habang inaayos ang helmet. Parang papunta tayo sa impyerno. Umiling si Gil, nanatili ang titig sa abot tanaw. Sabi ng tatay ko, pag mainit, mas ligtas, walang masyadong galaw ang kalaban. Pero parang mas gusto ko na ang ulan. Napangiti si Eton, bagamat pilit. Wala namang ulan dito. Disyerto 2 pair. Tahimik na bumuntong hininga ang lahat. Lahat sila ay nasa bingit ng isang misyon, walang tiyak na dulo, walang kasiguraduhan kung makakauwi pa. Sa bawat isa, may tahimik na takot na pilit nilulunod ng pakikisama at biruan. Napansin ni Eton na nanginginig ang kamay niya. Marahan niyang pinatong ito sa dibdib. Napapikit siya, humugot ng malalim na hininga at bumulong, halos hindi naririnig, "Ama namin, sumasalangit ka." Napalingon si Gil. "Anong sinasabi mo dyan, Eton?" "Huwag mong pansinin," sabay kindat ni Eton. Pero narinig ni Yael at nagtanong din. "Yan ba yung dasal na tinuro ni Carmela?" bulong ni Yael. Tumango si Eton, saka tumingin sa paligid. Sabi niya, bago pumasok sa laban, magdasal daw tayo. Kahit sa wika niya. Sabi niya, mas malakas daw ang dasal pag galing sa puso, hindi lang sa dila. Biglang tahimik ang grupo. Isang sandali ng pagdududa, ngunit hindi mabigat, parang naghintay lang ng kumpas. Si Eton, mabagal at may diin, sinimulan niyang ulit ang dasal, ngayon medyo malakas na. "Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo." Isang-isa, sumama si Gil at Yael. Hindi perpekto ang bigkas. May halong awkward na tawa. Ngunit habang lumalalim ang bawat salita, napalitan ang kaba ng kakaibang kapayapaan. "Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo." Sumilip ang araw sa likod ng ulap, napansin ng lahat na medyo humina ang init. Parang saglit na tinakpan ng langit ang bigat ng kanilang balikat. Sa gilid, napansin ni Eton ang ibang sundalo, nakatingin, nagtataka. Pero walang pumigil. Isa sa mga bagong recruit, si Amit, lumapit at marahang nagtanong. "Ano yan, Eton?" "Hindi yan Hebrew ah. Tagalog to, dasal ng mga Pilipino," sagot ni Eton. "Tinuro sa amin ni Sister Carmela. Pag nagdasal ka sa ganitong paraan, parang mas lumalalim ang hinga mo. Mas kaya mong harapin yung hindi mo kontrolado." Tumango si Amit, tumingin kay Gil. "Gusto ko ring matutunan." Muling bumalik ang bigat ng araw, ngunit hindi na gaano ramdam. Ang mga salita, bagamat banyaga sa ilan, ay naghatid ng kakaibang pag-asa. "Sa bawat pantig ng ibigay mo po sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw." Napuno ng hangin ang mga pangarap, pangamba, at lihim na pag-asa ng bawat sundalo. May dumaan na opisyal, si Kapitan Eli. Napatigil siya, napansin ang kakaibang katahimikan. "Anong meron dito?" tanong niya, halatang may kaba. Walang umimik, ngunit si Gil ang unang lumapit. "Nagdarasal po kami, sir." "Dasal ng mga Pilipino," tinuro ni Sister Carmela. Tahimik na tumango si Kapitan Eli. Saglit siyang tumingin sa kanilang grupo, saka lumakad palayo na para bang may naunawaan siyang hindi kayang ipaliwanag ng salita. Muling nagsimula ang paglalakad ng grupo. Balik sa realidad, balik sa taktika, ngunit ngayon ay mas magaan ang bawat hakbang. "Bukas, bago tayo lumabas ulit, ulitin natin," bulong ni Yael. Parang mas tahimik ang utak ko ngayon. Ngumiti si Eton, pinisil ang balikat ni Yael. "Basta ikaw ang mag-umpisa, pare. Kahit sablay, ayos lang." Umalinggaw ang tawa ng grupo, na para bang saglit na wala ang takot. At sa gitna ng disyerto, sa ilalim ng araw, nagsimula ang isang kwento ng kakaibang lakas, isang panalangin, isang wikang banyaga, ngunit naging sandata nila laban sa takot. Sa likod ng lahat ng ito, may isang babaeng tahimik na naglalakad sa ibang bahagi ng lungsod. Hindi alam ni Carmela na ang maliit niyang turo ay magiging liwanag sa puso ng mga sundalong hindi niya tunay na mga anak. Ngunit sa araw na ito, parang naramdaman niya. Napalingon siya sa bintana ng maliit na apartment, at sa malayong tanaw, napansin niya ang isang pangakong hindi pa niya nauunawaan.
Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng umaga, tumayo si Carmela sa paliparan ng Ninoy Aquino, mahigpit na yakap ang kanyang maliit na itim na bag, 3 rosaryo ang nakatali sa pulso niya, at ang 2 maleta, 1 puno ng damit, 1 puno ng alaala. Hindi niya kailanman inisip na mapapalayo siya sa Quezon City, ang lungsod na minahal niya kahit sa payak nitong kaguluhan. Dito siya lumaki, nag-aral, tumanda. Dito rin siya naging guro ng elementarya at naging ate sa mga kapitbahay na bata. Habang naglalakad siya patungo sa boarding gate, sumagi sa isip niya ang tanong ng kapatid. Sigurado ka ba, ate? Malambing ngunit puno ng pag-aalala ang tono ni Liza, ang bunso sa magkakapatid. Baka hindi mo kayanin doon. Iba ang klima. Iba ang wika. Iba ang lahat. Ngumiti lang si Carmela noon, pilit na itinatago ang takot. 6 na buwan lang to, Liza. Mag-aalaga lang naman ako kay Lola Hava. Hindi naman ako turista. May trabaho ako doon. Sa loob-loob niya, mas kinakabahan siya kaysa sa pagpapanggap niyang tapang. Hindi niya alam ang Hebrew. Hindi niya alam ang mga bus, ang ruta, ang lasa ng tubig sa gripo. Wala siyang kilala maliban sa pinsang si Chona na nagpasabi ng trabaho. 6 na buwan lang daw, mabilis lang lilipas. Paglapag niya sa Ben Gurion Airport, sumalubong agad ang mainit at tuyong hangin, malayo sa amoy ng ulan at lupa sa Quezon City. Dumating ang isang maliit na van, may placard na Hava Levi. Doon niya nakilala ang mag-ina na siyang magiging mundo niya sa mga susunod na buwan. Si Hava, isang matandang Hudyo na may manipis na puting buhok at mata na parang laging malungkot. Tahimik ito, mahilig magbasa ng libro at magbilang ng mga lumang baryang dala pa raw ng kanyang asawa mula Romanya. Minsan, makikita mo siyang nakatingin lang sa bintana, para bang may hinihintay na hindi darating. Ano pangalan mo, Hija? Tanong ni Hava habang inaayos ni Carmela ang kanyang mga gamit sa maliit na kwarto sa gilid ng apartment. Carmela po, Lola, sagot niya marahang ngiti. Tawagin mo na lang akong Hava. Hindi na ako Lola, biro ni Hava, ngunit may lambing sa tinig. Mabagal ang mga unang araw. Maaga siyang gumigising para maghanda ng almusal. Tinapay na walang palaman, saan na may kakaibang lasa, prutas na hindi niya alam kung paano kainin. Ang mga bintana ay laging bukas para pumasok ang hangin, ngunit mainit pa rin sa hapon. Sanay siya sa siksikan sa Maynila, ngunit dito, kahit maraming tao, parang lahat ay may kanya-kanyang mundo. Isang gabi, habang pinupunasan niya ang mesa sa kusina, narinig niya ang tahimik na pag-uusap ni Hava at ng anak nitong babae, si Dalia, sa Hebrew. Hindi niya naintindihan, ngunit naramdaman niyang pinag-uusapan siya. Minsan, nararamdaman niyang hindi siya bahagi ng tahanan. Hindi niya alam kung paano makikisabay sa kanilang mga tawa, sa kanilang mga kwento. Isang umaga, nagpasya siyang maglakad-lakad sa palengke ng bayan. Napadpad siya sa isang kanto kung saan may maliliit na tindahan ng prutas. Hindi siya marunong makipagtawaran sa Hebrew. Kaya nginisyan na lang niya ang tindera, at sa halip na makipag-usap, tinuro na lang niya ang mga gusto. Apples. Bananas. Please, mahina niyang sabi. Nagkibit balikat ang matanda, ibinigay naman ang prutas. Dito niya natutunan, sa lugar na ito, madalas, ang ngiti ay higit pa sa salita. Linggo ng hapon, nakaupo siya sa tabi ng bintana, nadanahin ang lumang tuwalya para gawing basahan. Nagdarasal siya ng mahina, paulit-ulit ang Ama namin, sabay buhos ng lungkot at pag-asa. Sa bawat pagbigkas ng ibigay mo po sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, parang lumuluwag ang dibdib niya kahit papaano. Dumating ang tag-init. Mas matindi ang init kaysa sa anumang naranasan niya sa Maynila. Nagsimula siyang magdilig ng halaman tuwing gabi, tinatanim ang mga buto ng sitaw at sili na dala niya mula sa Pilipinas. Maraming gabi na mag-isa siya sa sala, tinitingnan ang mga larawan ng pamilya sa cellphone, nangingiti sa mga paalala ng tahanan, kakambal ng pangingilid ng luha. Minsan, sa mga sandaling mahina ang loob niya, sumulat siya ng liham sa kapatid. Liza, mas mahirap pala ang mangibang bayan. Hindi ko alam kung kailan ko mararamdaman na bahagi ako ng pamilyang ito. Pero araw-araw, sinusubukan ko. Nagdarasal ako, hindi lang para sa akin, kundi para rin sa kanila. Sana, matutunan kong mahalin ang mundong ito gaya ng pagmamahal ko sa Pilipinas. Sa kalagitnaan ng kanyang unang buwan, may kumatok sa pinto. Anak ni Hava, si Dalia, dala ang tray ng pagkain. Kumain ka na, Carmela, mahina ngunit magaan ang tinig. Alam kong malayo ka sa pamilya mo.
Mahirap yan. Pero sana, maginhawaan ka dito kahit kaunti. Nagpasalamat si Carmela. Maraming salamat po, Dahlia. Unti-unti ko pong natutunan ang mga ugali dito. Kakaiba, pero magaan din pala minsan. Nagpalitan sila ng ngiti. Minsan lang mangyari iyon, pero naramdaman ni Carmela na sa kabila ng layo at lamig ng bagong mundo, unti-unti siyang tinatanggap. Lumipas ang mga linggo. Nakasanayan na niya ang mga tunog ng lungsod, ang kalansing ng tram, ang sigaw ng mga bata sa playground, ang tawanan ng mga nagbebenta sa palengke. Ngunit may mga gabi pa ring tahimik, na parang ang tunog ng kanyang panalangin ay sumasabay sa hangin palabas ng bintana, palayo sa lupaing Banyaga, pabalik sa Pilipinas. Minsan, habang naglalakad siya pauwi, napansin niya ang mga poster na may mga titik na pamilyar at hindi. Hebrew, Arabic, English naghalo-halo sa kanyang isipan. Parang puzzle na hindi niya mabuo. Ngunit imbis na mawala ng pag-asa, naisip niya baka ito ang dahilan kung bakit ako dinala rito. Hindi para madaliin ang lahat, kundi para matutong maghintay at magtiwala. Nang sumapit ang unang Shabbat, nagtipon ang pamilya Levy. Kasama si Carmela, inalok siya ng tinapay na tsala, alak na matamis. Sinubukan niyang sabayan ang kanilang panalangin, kahit hindi niya kabisado ang wika. Nang matapos, ngumiti si Hava. Hindi mo kailangan maintindihan ang lahat, Carmela. Basta andito ka, bahagi ka na rin. Mula noon, natutunan ni Carmela na may paraan para maging tahanan ang isang lugar, kahit hindi mo ugat. Sa simpleng pag-aalaga kay Hava, sa pagdilig ng halaman, sa pagdarasal tuwing gabi, unti-unting bumabalik ang lakas niya, at dahan-dahang nabubuo ang koneksyon sa mga tao sa paligid. Isang araw, habang naglilinis siya ng veranda, napansin niya ang isang batang lalaking nakaupo sa labas, tulala sa langit. Sa unang tingin, parang isa lang sa mga tipikal na kabataan, ngunit may bigat ang mga mata nito. Ilang araw pa lang siya sa bahay na yon, ngunit ramdam niya agad ang lungkot ng bata. Hindi niya alam na ito na pala ang simula ng pagbabago, hindi lang sa kanya, kundi sa mga batang lalaki na sa kalaunan ay tatawagin siyang ina, kahit hindi niya sila kadugo. Ang gabi sa Tel Aviv ay laging may kakaibang lungkot para kay Carmela. Hindi dahil sa dilim, kundi sa pakiramdam na parang malayo siya sa lahat ng kilala niyang ilaw. Gabi-gabi, pagkatapos linisin ang kusina, umuupo siya sa veranda, nagdadala ng mainit na tsaa at tahimik na nagdarasal, tinitingnan ang mga bituin na parang mga mata ng kanyang mga pamangkin sa Pilipinas. Ngunit sa gabing iyon may kakaiba. May batang lalaki sa kabila ng bakod, nakaupo sa isang lumang upuan, nakatungo, parang nilamon ng dilim ang kanyang balikat. Tahimik lang si Carmela. Hindi niya alam kung lalapitan ba niya ang bata o hahayaan ito. Napansin niya ang paghaplos ng hangin sa buhok ng binatilyo, at ang malalim na buntong hininga na binitiwan nito na parang may dalang galit, takot, at pagod. Maya-maya, narinig niya ang pinto ng bahay ni Hava. Lumabas si Dahlia, may dalang pagkain. Tumigil si Dahlia, napansin din ang binatilyo. Gil, tawag ni Dahlia. Kumain ka muna. Umailing si Gil. Hindi ako gutom, Mama. Pinigilan ni Dahlia ang sarili na magtanong pa. Sa halip, iniwan na lang ang pinggan sa tabi ng upuan at muling pumasok. Si Carmela, hindi alam kung dapat lumapit, pero may bumubulong sa kanya na kailangan ng bata ng kausap, kahit hindi salita. Lumapit si Carmela, dahan-dahan, parang natatakot siyang mabasag ang katahimikan. Umupo siya sa tabi ni Gil, hindi nagsalita. Sandali silang nagtabi, ang tunog ng kanilang paghinga lang ang maririnig, at ang mahihinang yabag ng mga pusa sa kalsada. Ilang minuto rin ang lumipas bago nagsalita si Gil, mahina at parang napipilitan lang. Kilala mo ba yung pakiramdam na may nawala sa'yo, pero parang hindi mo alam kung paano ka ulit magiging buo? Tahimik si Carmela. Pinisil niya ang rosaryo sa palad. Gil, madalas kong maramdaman yan. Lalo na paggabi. Dati, 5 kami sa bahay. Ngayon, 4 na lang. Hindi na kinailangang sabihin ni Gil ang lahat. Alam na ni Carmela ang kwento, namatay ang kuya niya sa giyera. Bata pa lang si Gil, pero parang biglang tumanda ang puso niya. Walang sagot si Carmela. Imbes na salita, inilagay niya ang kamay sa balikat ni Gil. Tahimik pa rin, ngunit ramdam ni Gil ang init, ang presensya. Hindi kailangan ng paliwanag, hindi kailangan ng sermon. Sinasabi ni Mama na magdasal daw ako, bulong ni Gil, pilit na nilalaro ang tinidor sa ibabaw ng pinggan. Pero hindi ko alam kung paano. O kung may makikinig.
Nagtagal ang katahimikan. Dahan-dahang nilabas ni Carmela ang maliit na buklet ng panalangin sa Tagalog, luma na at magaspang nasa sulok. Sa amin, sa Pilipinas, madalas kaming magdasal. Kahit minsan, parang walang sagot. Pero natutunan ko na minsan, hindi importante kung may sagot, basta alam mong may nakikinig. Pinagmasdan niya ang mukha ni Gil, tahimik na naghahanap ng kahit anong sandigan. Gusto mo bang matutunan yung dasal namin? Tumingin si Gil kay Carmela, parang bata na muling naghanap ng ina. Tumango siya, dahan-dahan. Ama namin, ganito namin sinasabi ang Our Father. Unti-unti, binigkas ni Carmela ang bawat linya, mabagal, paulit-ulit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, inulit ni Gil, pilit binubuo ang bawat pantig, natatawa sa sarili tuwing nagkakamali. Pero hindi ito nakakahiya, ang tunog ng Tagalog ay parang kakaibang musika sa gabi ng Israel. Inulit ko lang, sabi ni Gil, nahihiya. Paano ulit yung susunod? Tumawa si Carmela, malambing, parang lola. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit di. Ginaya ni Gil, bagamat bitin ang ilang salita. Pinuri ni Carmela ang bawat pagtatangka. Ayos lang kahit hindi perfect, Gil. Ang importante, totoo yung dasal mo. Paano kung sabihin ko tutuwing gabi? Tanong ni Gil, seryoso. Baka mas makatulog ako. Malamang sagot ni Carmela, nakangiti. At baka maramdaman mo na hindi ka nag-iisa. Lumipas ang ilang linggo, naging ugali ni Gil na bumisita kay Carmela sa veranda. Minsan, bitbit niya ang gitara ng kuya niya. Minsan, simpleng tinapay lang at mahina nilang binibigkas ang dasal. Unti-unti, natutunan ni Gil ang buong Ama Namin sa Tagalog na parang bagong awit na binibigkas ng puso. Kapag mahirap ang araw, tinatawagan niya si Carmela, pwedeng magdasal tayo. Dumating ang gabi ng Purim. Sa bahay ng Leve, masaya ang lahat, may mga maskara, may sayawan, may musika. Pero sa isang sulok, tahimik si Gil. Napansin ni Carmela, nilapitan siya. Hindi mo ba gustong sumama sa kanila? Tanong ni Carmela. Hindi ako sanay. Hindi ko alam kung paano maging masaya, ate. Subukan mong kumanta, suhestyon ni Carmela. Minsan, yung kanta, dasal din. Nagulat si Gil pero kinuha ang gitara. Binulong ni Carmela ang ilang linya ng lumang awit sa Tagalog, Anak ni Freddie Aguilar. Nagsimula si Gil, mahina, pilit ginagaya ang bigkas ni Carmela. Pero habang tumatagal, lumalakas ang loob niya. Napansin ng ibang bata, lumapit. May sumabay sa tugtog, may kumanta rin kahit mali-mali. Hanggang sa unti-unting napuno ng Tagalog ang bahay ng isang pamilyang Hudyo. Natigilan si Hava, tahimik na napaluha. Ano ang kantang iyon? Bulong niya kay Carmela. Tungkol po iyan sa anak na naligaw ng landas, pero laging may ina na naghihintay. Sagot ni Carmela, halos pabulong. Ganyan po siguro ang dasal ko para kay Gil. Dumating ang Sabado ng hapon, muling nagtipon ang mga bata sa bahay ni Carmela. Dalawa pang lalaki ang sumama, si Eton at si Yael, kapwa kapitbahay na dating lumalayo sa mga Pilipino dahil hindi nila maintindihan ang salita. Ngunit nang marinig nilang kumakanta si Gil sa Tagalog, naintriga sila. Umupo sila sa sala, nagkukunwaring hindi interesado, pero nang marinig ang dasal, parang nabuksan ang pinto sa kakaibang mundo. Turuan mo rin kami, ate, sabay ngiti ni Yael. Kung nakaya ni Gil, kaya rin namin. Nagbiro si Carmela. Sigurado kayo? Medyo mahirap to, ha? Tumawa sila at nagsimula ang Invisible Classroom ni Carmela. Tuwing Biyernes ng hapon, nagtitipon ang mga bata sa sala, mahina ang radyo, nagkakainan ng pansit, nagtatawanan, at higit sa lahat, nagsasabay-sabay sa pagbigkas ng Ti Ama Namin. Habang lumalalim ang gabi, napapansin ni Carmela na dumarami ang mga batang bumibisita. Hindi lang sila basta natututo ng dasal, natututo silang makinig, maging tahimik, maghintay ng sagot na hindi salita. Kapag may problema ang isa, sabay-sabay silang magdarasal. Kapag may magandang balita, sabay silang magpapasalamat. Isang gabi, si Eton ay biglang humagulgol habang nagdarasal. Hindi niya kinayang tapusin ang ibigay mo po sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, tumabi si Gil, niyakap siya. Walang salita, walang tanong, tanging panalangin. Nakita ni Carmela na sa kabila ng magkaibang wika, magkaibang relihiyon, iisa lang ang hinahanap ng mga batang ito, katahimikan, pag-unawa, at pag-asa. Habang lumalalim ang ugnayan nila, napansin ng mga magulang sa komunidad ang pagbabago.
Ang mga batang dati ay magulo, biglang naging tahimik, mas magalang, mas mapagbigay. Ang mga kwento ng Filipino prayers ay kumalat sa kapitbahayan. May mga nagsabing mahika raw, may iba namang natutuwa na may bagong pagkakaibigan. Ngunit kay Carmela, simple lang ang sagot. Hindi ito mahika. Hindi ito bagong relihiyon. Dasal lang ito. Pero kapag sabay-sabay niyong binigkas at nilagay sa puso, nagiging parang bahay ang kahit saan. Isang araw, may nag-iwan ng maliit na papel sa pintuan ni Carmela. Guhit ito ng isang babae na may hawak na rosaryo, sa likod, may nakasulat na, "Salamat po, ate. Dito ko lang natutunan kung paano bumalik sa sarili." Sa bawat paglipas ng araw, lumalalim ang ugnayan ni Carmela at ng kanyang mga batang anak. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya sa Israel, pero alam niyang sa bawat gabi, bawat dasal, may bagong pamilyang nabubuo. Mabilis dumaan ang mga linggo sa pagitan ng mga dasal, tawa, at maliliit na kwento sa bahay ng mga Levay. Tuwing Biyernes ng hapon, tahimik na naglalakad si Carmela pauwi mula sa palengke, dala ang mga gulay para sa hapunan ng Sabado. Pero ang totoong pinakahihintay niya ay ang mga sandali pagkatapos ng kainan, kapag ang sala ng pamilya ay nagiging isang maliit na tagpuan ng mga batang lalaki, mga batang nakasuot pa ng puting shirt ng paaralan o lumang uniforme, na tila sabik laging bumalik. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng hapunan. Isang gabi, inimbitahan ni Dalia ang ilang kaibigan ni Gil na maghapunan. Nagluto si Carmela ng adobo, bahagyang nag-aalangan dahil hindi siya sigurado kung tatanggapin ng mga bisita ang amoy ng toyo at suka. Pero nang ilapag niya ang kawali sa mesa, halos maubos agad ang pagkain. Tumawa si Yael habang sinusubukan ang sabaw. "Ano ito, Carmela? Parang masarap pero parang maasim." "Adobo yan," paliwanag ni Carmela, nagbibiro. "Kapag inulam mo ito, parang mayakap ka ng nanay." Natawa si Eton. "Wala kaming ganyang ulam sa bahay. Pero parang gusto ko na ring matutunan." Nagsimula ang usapan sa pagkain, pero natapos sa kwento. Si Carmela, napilitang ikwento kung paano siya natutong magluto sa Pilipinas, kung paano nagtutulungan ang magkakapatid tuwing pista, at kung gaano kahalaga ang hapunan sa kanilang pamilya. Dahil doon lang sila nagkakatipon kahit magkakaiba ng oras ng trabaho at paaralan. "Parang Shabbat din pala," sabi ni Dalia, nakangiti. Bawat linggo, kahit gaano kaabala, nagkakasama-sama pa rin ang lahat. Tumango si Carmela, naningilid ang luha sa saya. "Ganyan din po sa amin. Kaya kahit malayo ako, tuwing Biyernes, nagdadasal ako ng Ama namin. Para sa inyo, para sa pamilya ko, para sa lahat ng bata na parang nawawala." Napatingin si Gil, parang may gustong sabihin pero pinigilan. Si Yael, hindi na nakatiis. "Carmela, pwedeng ulitin mo yung dasal na tinuro mo dati? Yung Tagalog?" Nagkatinginan ang mga bata, sabay-sabay na nagtawa sa hiya. Pero nag-umpisa si Carmela, mahina ang boses ngunit matatag. "Ama namin, sumasalangit ka ni." Isa-isa, sinundan siya ni Gil, Yael, at Eton. Si Dalia, bagamat di marunong, nakikinig lang, nakapikit, parang natutunaw ang bigat ng isang linggo. Naging tradisyon iyon. Tuwing may bisita, bago kumain, magdarasal muna ng Tagalog, minsan biglang may kanta pa, laging nagtatapos sa kwento. Sa bawat pagkanta ng "Isbahay Kubo" o "Anak", dumarami ang mga batang humihingi kay Carmela na turuan silang bumigkas ng mga salita. Unti-unting napuno ng Tagalog ang bahay ng mga Levay, hindi bilang wika ng dayuhan, kundi bilang tunog ng tahanan. Isang gabi, malapit na ang Pasko. Sa Israel, bihira ang magdiwang ng ganito, pero sa loob ng bahay ng Levi, naglagay si Carmela ng maliit na parol na gawa sa lumang papel. "Hindi man Pasko rito, magdadala tayo ng liwanag," biro niya. Tiningnan ni Eto ng parol na hihiwagaan. "Bakit parang mas tahimik kapag may ganyang ilaw, Carmela?" Sa Pilipinas, kapag may parol, ibig sabihin kahit mahirap, may liwanag pa rin. Kahit magulo, may pag-asa. Nagpalakpakan ng mga bata, parang sabik sa bawat kwento ng isang bansang hindi pa nila napupuntahan. May gabing biglang dumami ang bisita, kasama na pati mga magulang ng ilang bata, at ilan sa mga kapitbahay. May dala silang mga panghimagas, halva at chocolate, pero mas marami ang tanong kaysa pagkain. "Carmela, ano ng sikreto mo? Bakit parang mas tahimik ang mga bata kapag nandito ka?" tanong ng isang ina. Ngumiti si Carmela, simpleng sagot lang. "Siguro kasi alam nilang walang huhusga dito. Pwede kang magkamali sa kanta, sa dasal, sa kwento, pero walang tawa, walang pintas.
Basta kasama ka, pamilya ka. Nagkatawanan ang lahat pero ramdam ni Carmela na may kakaiba sa gabing iyon. Nakita niya si Gil, tahimik na lumapit sa kanya pagkatapos ng kainan. Ate, salamat ha, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung paano mo ginawa pero parang mas madaling huminga dito. Parang hindi na ako nag-iisa. Napangiti si Carmela, pinisil ang kamay ng binatilyo. Basta magdasal ka lang. Dasal lang kahit hindi perfect. Dito may nakikinig. Naging usap-usapan sa buong komunidad ang mga dasal at kanta ni Carmela. May mga batang hindi pa nakakapasok sa bahay ng Leve, pero naririnig ang mga kwento. Minsan, may mga batang nagpapanggap lang na dumadaan, pero biglang titigil sa bintana, makikinig sa awit. Minsan, may mga batang nag-aaway, pero natatahimik kapag biglang sumabay ang boses ni Carmela sa hangin. Maging ang mga matatanda, napapatingin sa kanya na parang may hinahanap na sagot. Isang beses, nilapitan siya ni Hava habang naglalagay ng bulaklak sa mesa. Carmela, malambing na tawag ni Hava. Dati, palagi akong balisa. Parang wala nang saysay ang mga araw. Pero simula nang dumami ang bata dito, parang may bago ng sigla ang bahay. Umiyak si Hava, mahina, parang batang nawala ng pag-asa at muling nakakita ng liwanag. Hinawakan ni Carmela ang kamay niya. Hindi ko po alam kung bakit, Hava. Pero siguro kasi kahit gaano na tayo katanda, kailangan pa rin natin ng tahanan, kahit saan, kahit anong wika. Dumating ang araw ng Hanukkah at nagtipon muli ang buong pamilya. May mga kantang Hebrew, may mga kwentong Hudyo, pero sa gitna ng gabi, biglang inabot ni Gil ang gitara. Ate, pwede ba nating kantahin yung Tagalog na kanta? Tanong niya, kinakabahan. Tumango si Carmela at nagsimula silang kumanta ng I-anak. Unti-unti, sumabay ang ibang bata. Hindi man maintindihan ng lahat ang salita, ramdam ang emosyon, may luha, may tawa, may yakapan. Ang ilang bisita, tahimik na napaluha. Hindi ko maintindihan ang kanta, pero parang may bumabalot na kapayapaan, bulong ng isa. Sa bawat paglipas ng gabi, lumalim ang ugnayan ni Carmela at ng mga bata. Unti-unti siyang naging ina, lola, kaibigan. Ang kanyang invisible classroom ay lumawak, hindi na lang sa sala ng Leve, kundi pati sa mga puso ng batang dati ay takot, galit, o naguguluhan. Minsan, kapag tahimik na ang lahat, napapaisip si Carmela, bakit parang mas madali ang lahat dito kapag nagdarasal? Bakit parang kahit anong layo ng Pilipinas, dala-dala pa rin niya ang init ng tahanan sa bawat bata? Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Eton, tinanong siya ni Yael. Alam mo, Eton, parang gusto ko na ring matutunan lahat ng kanta ng Pilipinas. Kasi tuwing kasama natin si Carmela, parang ligtas tayo, kahit malayo sa mga magulang. Tumawa si Eton, siniko si Yael. Baka magpanggap na lang tayong Pilipino, pare. Ngumiti si Yael, tahimik na naglakad sa tabi ni Eton. Alam nilang hindi nila kayang maging Pilipino, pero alam din nilang kay Carmela, kahit sino, pwede maging anak, pwede maging kapatid, pwede maging pamilya. At sa bawat dasal, sa bawat awit, sa bawat kwento, tulad ng binhi na itinanim sa tuyong lupa ng disyerto, unti-unti, tumutubo ang pag-asa. Ang mga araw sa kampo ng militar ay magkakahawig, pagbangon sa madaling araw, tunog ng trompeta, amoy ng alikabok at pawis, at ang paulit-ulit na yabag ng mga sundalong nagmamadali sa bawat utos. Para kina Eton, Gil, at Yael, naging bahagi na ng buhay ang marahas na takbo ng sandatahang lakas. Ngunit sa likod ng matitigas na anyo at mabibigat na salitang natutunan nilang bigkasin, may bitbit silang bagay na kakaiba, mga panalangin at kanta mula sa dulo ng mundo, mula sa isang maliit na sala sa bahay ng mga Leve, mula kay Carmela. Pare, oras na, bulong ni Gil habang pinapahid ang langis sa rifle niya, kita sa mata ang tensyon. Tumango si Eton, sabay nilapitan si Yael. Wala munang biro. Seryoso ngayon. Ngumisi si Yael, pilit nilalabanan ang kaba. CJ. Pero ikaw ang mag-umpisa. Tahimik silang nagsipwesto sa tabi ng isang lumang truck. Ang iba pang sundalo, nag-aayos ng gamit, nagbibiro, pero ramdam ang tensyon sa hangin, parang bagyong hindi mo alam kung kailan sasabog. Tahimik na nilabas ni Eton ang maliit na papel mula sa bulsa. Guhit iyon ng rosaryo, may nakasulat na dasal sa Tagalog. Ama namin, sumasalangit ka, mahina niyang sinimulan, pilit na pinapakalma ang sarili. Si Gil, nakapikit na parang dinadala sa ibang lugar ang isip. Si Yael, ginagaya ang bigkas ni Eton, paminsan-minsan sumasablay at natatawa, pero seryoso ang mukha. Sa likod nila, napansin ng ilang sundalo ang ginagawa nila.
Si Amit na bagong recruit, nilapitan sila. Ano yan? Parang secret meeting ninyo. Ngumiti si Gil saka inabot ang papel. Dasal. Tinuro ng kaibigan namin sa amin noong bata pa kami. Nakakatulong bago sumabak. Nagkibit balikat si Amit. Pwede ba kaming sumali? Tumango si Yel. Basta hindi ka tatawa. Lumapit pa ang ilan. Si Eton, bagamat may kaba, natuwa sa dami ng gustong sumabay. Inulit nila ang panalangin, ngayon sabay-sabay, tunog ng iba't ibang accent, halo-halong tono, pero iisa ang ritmo. Sa bawat linya, parang unti-unting nilalagyan ng hangin ang dibdib ng bawat isa, parang may nagtatanggal ng bigat, kahit pansamantala. Napansin ng training officer nila, si Sargento Lior, ang grupo. Nilapitan sila, kunot ang noo. Ano tong ginagawa niyo dito? Nagkatinginan sina Eton at Gil. Si Gil ang unang nagsalita. Nagdarasal po kami, sir. Filipino style. Tahimik si Sargento Lior, parang di makapaniwala. Bakit Filipino? Si Yael, halatang kinakabahan, pero sumagot. Tinuro po sa amin ng isang matanda, Carmela. Parang nanay namin sa kabilang bayan. Nagbibigay ng lakas, sir. Parang tradisyon na namin. Napangiti si Sargento Lior, pilit tinatago ang amusement. Basta siguraduhin niyong hindi nakakaistorbo. At kung makakatulong sa inyo, sige. Pero kapag may utos na, bitawan niyo yan. Opo, sir, sabay-sabay nilang sagot, medyo magaan na ang loob. Bumalik sa dati ang ingay ng kampo. Pero mula noon, naging parte ng routine ang Tagalog prayer tuwing umaga o bago sumabak sa field exercise. May mga sumasama, may iba namang nagmamasidlang, pero ramdam ang paggalang, walang nambabastos, walang nangungutya. Habang lumilipas ang araw, napansin ng mga opisyal ang kakaibang disiplina at pagkakaisa ng grupo. Si Coronel David Mizrahi, kilalang mahigpit at hindi madali mapabilib, isang umaga ay napadaan sa gilid ng kampo. Pinanood niyang sandali ang grupo ng mga bata, sabay-sabay na nagdarasal, sabay-sabay na humihina na parang isang katawan. Kinagabihan, kinausap niya si Sargento Lior. Napansin mo ba? Parang mas kalmado ang unit mo ngayon. Sir, hindi ko alam kung bakit, pero tuwing nagdarasal sila, parang nababawasan ang gulo. Mas matulungin, mas mabilis magtulungan sa field. Kahit yung mga dating matigas ang ulo, parang nagbago. Hindi na muling tinanong ni Coronel Mizrahi. Alam niyang may mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag, lalo na kung gumagana. Sa isang sulok ng Israel, habang tahimik ang gabi, nag-aabang ng balita si Carmela sa maliit na apartment niya. Minsan, may natatanggap siyang mensahe mula kay Eton o Gil. Simple lang ang laman, ate, nagdasal kami kanina. Hindi kami kinakabahan masyado. O kaya, salamat Carmela, nakayanan ko yung exam sa firing range. Hindi maiwasang mapangiti si Carmela tuwing makakatanggap ng ganoong balita. Ngunit sa likod ng ngiti, may bahid ng lungkot, ang bigat ng hindi mo alam kung ligtas pa ang mga batang tinuring mong anak. Gabi-gabi, nagdarasal siya, hindi lang para kay Hava na matanda na, kundi para sa lahat ng batang dumaan sa bahay niya. Minsan, kinakausap niya ang sarili. Mabuti pa sila noon, maliliit lang, takot sa injection. Ngayon, nakadamit sundalo na, hawak baril, pero dasal pa rin ang kailangan. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga papel sa lumang kahon, napansin niya ang ilang liham ng pasasalamat, mga sulat mula kina Gil at Eton, mga guhit ng bata, mga larawang may ngiti. Dahan-dahan niyang nilinis ang mga iyon, inilagay sa tabi ng rosaryo, sabay bulong, bantayan mo po sila, Panginoon. Lahat ng anak ko, kahit hindi ko kadugo. Samantala, sa kampo, patuloy ang pagsasanay. Isang madaling araw, biglang tumunog ang alarma, may simulation ng night operation. Kanya-kanyang hakbang, sabay-sabay na nagkukumahog ang mga bata, pero ang grupo ni Eton, Gil, at Yael, bago lumabas ng tolda, sabay na naghawak kamay, sabay-sabay na bumulong ng dasal. May nakakita na namang opisyal. Sa halip na pagalitan, tumango lang ito, marahang naglakad palayo. May mga lumapit na sundalo mula sa ibang unit, nagtatanong. Ano yung dasal na yon? Parang ang lakas ng dating. Tinuro ni Eton ang ilang linya ng Tagalog, pinagtiyagaan ng ilan na kabisaduhin. Hindi naglaon, ang mga simpleng linya, Ama namin, sumasalangit ka, ay nag-etyo na sa iba't ibang bahagi ng kampo, sinasabayan ng mga accent at tono, pero laging totoo ang pag-asa. Minsan, kapag gabi na, tumutugtog si Gil ng gitara.
Si Yael, sumasabay sa kanta, madalas, anak, o bahay kubo. Hindi lahat sumasabay, pero lahat nakikinig. Ang ilan, tahimik na umiiyak. Ang ilan, nakapikit lang, pinakikinggan ang tunog ng tahanan na hindi nila kailanman nakita. Isang gabi, sa gitna ng isang bagyong sandstorm, natagpuan ng grupo ang sarili sa loob ng isang tent, naghihintay ng tawag mula sa command. May kaba, may pagod, pero pinilit ni Eton nang umiti. Mga pare, dasal muna tayo. Kahit malakas ang hangin, baka marinig pa rin tayo. Tumawa si Yael, pilit nilalabanan ang takot. Walang tatalo sa lakas ng dasal, pare. Sabay-sabay nilang binigkas ang panalangin, at kahit hindi nila alam ang kahihinatnan ng gabi, naging magaan ang kanilang pakiramdam. Nang sumunod na araw, kinumusta ng ilang opisyal ang grupo, kumusta kayo? Hindi ba kayo natakot? Ngumiti si Eton. Natakot din po. Pero iba ang pakiramdam kapag sabay-sabay kaming nagdarasal. Parang hindi kami nag-iisa. Sa mga sumunod na linggo, napansin ng buong kampo ang kakaibang samahan ng grupo. Hindi lang disiplina o tapang, kundi ang pagdadamayan at malasakit. Kapag may nasugatan, agad silang tumutulong. Kapag may nalulungkot, walang tanong-tanong, sabay-sabay silang magkukwentuhan, magkakantahan, magdarasal. Bakit ganyan kayo? Tanong ng isang bagitong sundalo, si Avi. Bakit parang palaging magaan ang loob nyo? Si Gil, tahimik lang nang umiti. Siguro kasi, alam naming may naghihintay sa amin, kahit saan, kahit anong mangyari. At may dasal na laging sumasabay. Sa gabi, tahimik na sumulyap si Eton sa langit, hinahanap ang mga bituin, iniisip kung nasaan si Carmela. Alam niyang hindi nila kayang ibalik ang panahon na maliliit pa sila, pero alam din niyang dala nila ang tahanan sa bawat dasal, bawat kanta, bawat sandali ng katahimikan bago sumabak sa gyera. At habang papalapit ang isang bagong pagsubok, mas lalong naging matatag ang kanilang samahan, hindi dahil sa baril, kundi dahil sa panalangin at awit na itinuro ng isang simpleng Pilipina. Sa kabilang panig ng Israel, si Carmela, mahigpit na hawak ang rosaryo, nagdarasal pa rin tuwing gabi, para sa mga batang lalaki na naging anak niya, at para sa sarili niyang puso na hindi na alam kung saan talaga ang tahanan. Minsan, parang bumababa ang gabi ng mas mabigat kaysa dati. Ganoon ang pakiramdam ni Carmela sa unang gabi ng Mayo, habang tahimik siyang naupo sa tabi ng lumang telepono, hawak ang rosaryo, hinihintay ang hindi niya alam kung anong balita. Sa labas ng bintana, tila mas madilim ang ulap, mas malamig ang hangin, at sa kanyang dibdib, may mabigat na pag-aalalang hindi niya kayang ilarawan. Lahat ng ugali niyang matutong maghintay, magdasal, at maging matatag ay tila sinusubok ng panahon. Noong hapon, isang mensahe mula kay Eton ang biglang dumating. Ate, mukhang may malaking galaw sa base. Sabi ng mga opisyal, maghanda daw kami. Hindi pa sure kung aalis na, pero parang mas mabigat ngayon. Basa ni Carmela ang kabang pilit itinatago sa likod ng simpleng mensahe. Alam niya ang ibig sabihin ng ganitong balita, pwedeng abutin ng gabi o linggo bago siya muling makarinig ng sagot, at habang wala pa, ang tanging magagawa niya ay magdasal, maghintay, at mag-alala. Tinext niya si Gil at si Yael, nagpadala ng simpleng, ingat kayo. Mahal ko kayo, mga anak. Dasal lang, kahit anong mangyari. Habang nililinis ang mesa, napadpad ang isip niya sa mga alaala ng mga bata. Naalala niya ang unang gabi na nagturo siya ng dasal kay Gil, ang ngiting pilit, ang mga mata na puno ng pagod at takot. Naalala niya ang mga batang dumarating sa bahay ng Leve, madalas pawisan, amoy pawis at araw, pero sabik matuto ng bagong kanta o kwento. Naalala niya ang simpleng sketch na ibinigay ni Gil, guhit siya habang nakapikit at may rosaryo, likod niya ay mga batang sundalo. Para po sa'yo, ate. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung paano ako tumapang. Ilang beses niyang hinawakan ang papel na yon, lalo na kapag gabi at tahimik na ang lahat. Hindi niya alam kung paano siya naging ina ng napakaraming anak na hindi niya kadugo, pero alam niyang sa bawat dasal, bawat luha, at bawat kanta, may nabubuong pamilya, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagmamalasakit. Muli siyang bumalik sa realidad nang tumunog ang telepono. Ate, magpapaalam lang. Hindi pa sigurado kung kailan kami babalik. Pero okay lang kami dito. Basta dasal lang lagi, gaya ng sabi mo. Si Yael ito, halata sa boses ang pilit na tapang. Alam nyo, Yael, kahit malayo ako, naririnig ko ang bawat dasal nyo. At kahit takot kayo, hindi ibig sabihin mahina kayo. Ang totoong tapang, hindi kawalan ng takot, kundi pagharap dito, kahit nanginginig na ang tuhod.
Tumawa si Yael kahit may panginginig. Ate, promise mo, kapag tapos na to, magluluto ka ulit ng pansit. Promise, anak. Gagawa ako kahit anong gusto mo. Basta mag-ingat kayo at magdasal lagi kahit hindi nyo ako kasama. Kinagabihan, bumalik ang bagyo, hindi ng ulan kundi ng balita. Sa radyo, sunod-sunod ang mga update tungkol sa tensyon sa border. Nagsimula na raw ang paggalaw ng mga sundalo. Sa kabilang panig ng lungsod, maraming pamilya ang hindi makatulog. Sa bawat bahay, may kandilang nakasindi, may pamilyang tahimik na nagdarasal, may mga batang pilit pinapatatag ang loob. Si Carmela, naglakad-lakad sa loob ng maliit na apartment. Binuksan niya ang kahon ng mga lumang sulat, binasa isa-isa ang mga liham mula kina Eton, Gil at Yael. May isa roon, halos hindi na mabasa ang tinta. Ate, hindi ko alam kung paano magtiwala noon, pero dahil sa'yo, natuto akong maniwala kahit hindi ko nakikita ang sagot. Salamat po. Napaluha si Carmela pero hindi na niya pinigilan. Hinayaan niyang dumaloy ang luha, kasama ng bawat dasal na tahimik niyang binigkas. Panginoon, ingatan mo po ang mga batang ito. Alam kong hindi ko sila kayang alagaan dito, pero alam kong kaya mong abutin kahit ang pinakamalayong sulok ng mundo. Ibigay mo po sa kanila ang lakas, tapang, at pag-asa na hindi ko maibibigay ngayon. Nagbalik sa alaala ni Carmela ang ilang simpleng tagpo, ang tawanan sa maliit na sala, ang mga kanta na sabay-sabay nilang binigkas, ang amoy ng nilutong adobo at pansit, ang katahimikan pagkatapos ng panalangin. Sa gitna ng gulo ng mundo, may mga sandaling parang walang digmaan, parang puro tawa, kanta, at yakap lang ang buhay. Bigla, naalala niya ang gabi ng Hanukkah, nang sabay-sabay silang nagdasal bago kumain, at isa-isa ay nagbigay ng pasasalamat. Salamat po, ate, dahil dito ko lang natutunan na kahit hindi ko maintindihan ang dasal, nararamdaman ko ang kapayapaan. Madalas niyang tanungin ang sarili kung bakit siya napunta sa Israel. Minsan akala niya, misyon lang ito para alagaan si Hava. Minsan, iniisip niyang sadyang itinadhana para maging ina ng mga batang takot at naguguluhan. Sa bawat text at tawag, sa bawat balitang mabigat, mas lalo niyang naintindihan, hindi pala maliit na bagay ang pagtuturo ng dasal at kanta. Hindi pala ito simpleng libangan lang. Ito pala ang sandata ng puso, ang tahanan na binubuo kahit saan, kahit kailan. Sa kabilang banda, si Gil ay tahimik na nagmamasid sa labas ng kampo. Ramdam niya ang bigat ng hangin, ang kakaibang tensyon na parang bumabalot sa bawat tao. Tinawagan niya si Eton at Yael, pinagsabihan na maghanda at huwag palaging magpakamacho. Eton, huwag kang magpakabida. Tayo-tayo lang to, basta pag oras na, dasal muna tayo. Walang iwanan. Copy, boss. Basta ikaw ang mag-umpisa ng kanta mamaya, sagot ni Eton, pilit nagpapatawa. Habang pinipilit nilang gawing biro ang takot, hindi nila maitago ang kaba. Ang mga gabi sa kampo ay naging mahahaba, mahirap makatulog. Pero sa bawat pag-ikot ng oras, tuwing nagkakasama sila bago mag-operasyon, laging nauwi sa panalangin. Minsan, habang naghihintay ng utos, nilabas ni Yael ang lumang papel na ibinigay ni Carmela, doon nakasulat ang dasal. Hawak-hawak niya yon parang agimat. Pinakita niya kay Amit na ngayon ay kabisado na rin ang ilang linya ng Tagalog. Hindi ko maintindihan lahat, Yael, pero parang nababawasan ka ba ko pag sinasabay ko ang dasal nyo, bulong ni Amit, nangingiti. Basta galing sa puso, Amit. Hindi mo kailangang maintindihan lahat. Minsan, dasal lang talaga ang kailangan. Sa bawat gabi, habang papalapit ang delubyong hindi nila alam kung kailan tatama, unti-unting lumalalim ang samahan ng grupo. Hindi lang nila kasama si Carmela sa salita, kundi sa diwa, ang bawat tawa, dasal, kanta, at kahit ang takot, ay parang binabalot ng presensya niya. Sa kabilang dulo ng lungsod, si Carmela ay palaging naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan, binubulong ang bawat pangalan ng mga batang lalaki. Kahit may bagyong dumarating, kahit may digma ang hindi niya kaya harapin, alam niyang ang tanging sandata ay ang panalangin, at ang tanging tahanan ay ang alaala ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Nasa gitna ng bagyo ang lahat, mga sundalo, pamilyang naghihintay, at isang inang Pilipina na sa bawat gabi ay umaasang ang dasal niya ay makarating, hindi lang sa langit, kundi sa puso ng bawat batang mahal niya. Umaga pa lang, mabigat na ang hangin sa base. Hindi dahil sa init ng disyerto, kundi sa aninong gumagapang sa bawat sulok, balitang may paparating na utos, may posibleng enkwentro. Ang mga sundalo ay tahimik na nag-aayos ng gamit, mabilis ang kilos pero mabagal ang oras.
Hindi mapakali sina Eton, Gil at Yael. Lahat ng kwento at biruan ay nawala sa pagitan ng tunog ng sandata, usok ng makina, at mga matang pilit nilalabanan ang kaba. Nakakatakot, pare, bulong ni Yael habang tinatali ang sinturon ng uniforme. Hindi ko alam kung kailan huling beses akong ganito kabado. Tinapik siya ni Eton. Ako rin. Pero di ba, sabi ni Carmela, kahit anong mangyari, dasal lang muna. Basta buo ang loob. Tumingin si Gil sa kanila, seryoso ang mukha. Walang iwanan, ha? Bago tayo umalis, sama-sama muna tayo. Sa isang gilid ng base, nagtipon ang maliit nilang grupo. Wala nang pabibo, wala nang biro. Si Amit, si Dove, ilang bagong sumali sa grupo, pati si Avi, bagamat tahimik, sumama rin. Binuksan ni Eton ang isang maliit na papel, lumang-luma, gasgas na sa kakabasa. Sabay-sabay tayo, mga pare. Kahit ano pa mangyari, dito lang tayo magsisimula. Nagtaka ang ilang sundalo na dumadaan, pero walang nangahas mang-asar. Lahat ay nakikiramdam sa liit ng boses, sa bigat ng bawat salita. Ama namin, sumasalangit ka ni. Mahinang mababa, ngunit buo. Isa-isa, sinundan ng iba. Hindi na alintana kung tama o mali ang bigkas. Ang bawat pantig, parang pinitik sa harap ng bagyo, nanginginig, ngunit matibay. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit di. Bumagal ang oras. Kahit ang ingay ng paligid, parang unti-unting lumayo. Ang bawat sundalo, kahit iba-iba ang lahi, iba-iba ang paniniwala, ngayon ay isa lang ang dasal. Sa bawat paghinga, ramdam ang bigat ng kanilang pinagdadaanan, at ang pag-asa na baka may milagro pa ring mangyari. Natapos ang panalangin, at sa katahimikan, tumingin si Gil sa langit. Carmela, kung naririnig mo kami, salamat. Salamat sa lakas. Tahimik na naglakad ang grupo papunta sa staging area. Ang utos ay mabilis, maghanda. Posibleng makaharap tayo ng kalaban sa labas ng border. Walang magkakalat. Walang iwanan. Ang mga leader ng platoon ay tumingin sa kanila, nag-abot ng mahigpit na tingin, hindi na lang sundalo ang turing, kundi magkakapatid sa laban. Naglakad sila sa ilalim ng tirik na araw. Ramdam ang init sa likod, ang bigat ng helmet, at ang puwersa ng takot na pilit itinatago. Nang tumigil sila sa gilid ng isang tuyong ilog, sumik si Amit. Guys, pakiulit nga yung dasal. Pakiusap. Hindi ko kabisado lahat, pero parang kailangan ko. Tumango si Eton. Nilabas ang papel, pero ngayong pagkakataon, walang nagbasa, lahat, nagsabay-sabay, parang awitin sa gabi ng Pasko, kahit may halong panginginig ang boses. Ama namin, sumasalangit ka ni. Biglang, may dumaan na sasakyan, sumingit ang utos sa radyo. Alerto! Lahat maghanda! Nagkatinginan ang grupo, huling yakap ng mata, huling palitan ng mga pangako. Walang magpapakabida. Walang magpapaiwan, utos ni Gil, pero sa tono niya, halatang dasal na rin yon. Lumipas ang ilang minuto, tahimik, nakabibingi, parang ang mundo ay humihinga ng mabagal. Sa kalagitnaan ng tensyon, biglang kumidlat ang langit, sabay ang pagdilim ng ulap. Wala sa forecast, walang nagsabing magkakaganito. Pero nang bumagsak ang unang patak ng ulan sa mainit na lupa, parang nawala ang lahat ng ingay. 1, 2, 10, hanggang sa parang may kurtina ng tubig na bumalot sa buong unit. Nagkagulo ang mga sundalo. Ang iba nagtago sa ilalim ng sasakyan. Ang iba napatingin sa langit na parang hindi makapaniwala. Ang ilan napahawak sa dibdib, natatawa, naiyak, naguguluhan. Pero sina Eton, Gil, Yael, at ang grupo nila tumigil lang sa gitna ng ulan. Hindi na inalintana ang basa, ang lamig, ang putik sa uniforme. Parang may nagsabi na huwag kumilos, huwag matakot. Isa-isang tinanggal ni Eton ang helmet niya, tumingala, pinikit ang mga mata. Biglang sumabay si Gil sa awit. Mahina, marupok, halos bulong, pero may tapang. Sa iyong mga kamay ako'y umaasa ni. Isa-isang sumama si El, si Amit, si Dove, si Ave. Hindi lahat alam ang salita, pero sumasabay. Tumingin ang ilang opisyal, natigilan, wala silang narinig na ganyan dati, lalo na sa gitna ng operasyong militar. Ang tunog ng Tagalog ay humalo sa tunog ng ulan. Hindi ito sigaw ng gyera, kundi sigaw ng puso. Ilang sundalo ang napaiyak, ang iba ay napangiti, ang ilan ay umupo na lang sa putik, parang biglang nabawasan ang bigat sa balikat. Nabigla ang isa sa mga opisyal, si Sargento Lior. Nilapitan niya si Eton. Ano to?
Anong ginagawa ninyo? Hindi makasagot agad si Eton. Umiti siya, pinahid ang luha, sabay sagot, nagdarasal, sir. Kanta ng Pilipino. Parang panalangin. Bigay po sa amin ni Carmela. Tumango si Sargento Lior. Ilang sandali, tumabi siya sa grupo, tahimik lang na nanonood. Ramdam niya na may sagradong nangyayari. Sa gitna ng ulan sa disyerto, parang nagtagpo ang langit at lupa, at lahat ng takot ay sandaling nawala. Pagbalik nila sa base, basa at pagod ang lahat, pero iba ang sigla ng mga sundalo. Ang iba, masayang nagkukwento ng naranasan. Ang iba, tahimik na nagmuni-muni. Hindi nila alam kung anong misteryo ang bumalot sa kanila, pero alam nilang sa gitna ng lahat, may pinanghahawakan silang higit pa sa sandata, panalangin at pag-asa. Kinagabihan, habang natutulog ang karamihan, nagising si Gil at lumabas sa tent. Tinignan niya ang langit, basa pa rin ang lupa. Tahimik niyang binigkas ang dasal, Ama namin, sumasalangit ka ni. Sa kabilang panig ng Israel, si Carmela, nagising din mula sa panaginip, may narinig na musika ng ulan sa labas ng bintana. Napangiti siya, biglang umiyak ng tahimik, ramdam na kahit malayo siya, may milagro pa ring dumarating, at sa bawat patak ng ulan, dala-dala ang panalangin ng mga batang minahal niya. Ilang araw matapos ang insidente, nag-iba ang trato sa grupo ni Eton sa kampo. Kahit ang pinakamatitigas na opisyal, hindi na nagtatanong. Parang lahat ay tahimik na umaasa, na kapag sumama ang panahon, sasabay din ang dasal na yon. Hindi ito opisyal na ritual, pero palaging may sandali ng katahimikan bago ang bawat misyon. Dumaan ang bagyo, bumalik ang araw. Ngunit sa alaala ng bawat sundalo, ang ulan sa disyerto ay hindi lang simpleng pag-ulan, ito ay paalala na kahit sa pinakagitna ng panganib, may pag-asang pwedeng bumaba mula sa langit. Hindi na bumalik ang ulan, pero hindi na rin bumalik sa dati ang kampo. Sa sumunod na mga araw matapos ang misyon, parang may bagong simula na humaplos sa bawat sulok ng base. Tila mas mahina ang galit ng araw, mas mahaba ang katahimikan pagkatapos ng alarma, at ang mga tunog ng tawanan ay muli nang narinig kahit sa gitna ng pagod at sakit. Sa kabila ng bagong sigla, hindi rin nawawala ang bakas ng hinagpis. May mga sundalong hindi na muling bumalik mula sa operasyon. Ilan sa mga higaan ay naiwan na lang ang helmet at lumang uniforme, tahimik na pinupunasan ng mga kaibigan at kakampi, at sa bawat pagliligpit ay nag-iwan ng lihim na luha at panalangin. Naging usap-usapan ang tungkol sa Tagalog prayer. Mula sa simpleng grupo ni Eton, Gil, at Yael, kumalat na ito sa iba't ibang unit, bawat grupo ay may sariling bersyon, sariling tono, at sariling dasal na ginagaya. May mga opisyal na dati ay walang pakialam, ngayon nagtatanong na kung paano bigkasin ang bawat linya. Isang gabi, habang nag-aayos ng logbook si Sargento Lior, nilapitan siya ni Amit, dala ang isang papel na puno ng sulat kamay. Sir, pwede po ba ito ipadala kay Carmela? Gusto naming magpasalamat. Tiningnan ni Sargento ang papel, puno ng pasasalamat, mga pangalan at pirma, may mga guhit ng rosaryo at bundok, at ilang linya ng Tagalog na pabulol na sinulat. Ipadadala ko. Karapat-dapat siyang makatanggap ng lahat ng to. Hindi lang isang liham. Bawat gabi, may nadadagdag pang sulat, kwento ng pag-asa, ng takot, ng paniniwala na sa gitna ng gyera, ay may natutunan silang magdasal, magmahal, at maghintay ng liwanag. May ilang opisyal na nagpatuloy sa pagsuporta, kinikilala na ang ritual na ito ay hindi lang panalangin, ito'y naging baluti ng loob ng buong kampo. Habang dumarami ang mga liham, si Carmela ay patuloy pa ring nagdarasal sa kanyang maliit na kwarto. Alam niyang hindi na niya hawak ang takbo ng mundo ng mga batang tinuring niyang anak, pero araw-araw, nilalabanan niya ang lungkot ng paghihintay. Minsan, tuwing gabi, may malalim siyang buntong hininga, sinasabi sa sarili, sapat na kaya ang mga dasal ko? Napalaki ko ba sila ng tama, kahit hindi ko kadugo? Isang umaga, sumapit ang balitang hinihintay ni Carmela, tapos na ang misyon. Hindi lahat ng pangalan ay nakasama sa listahan ng mga babalik. May mga naiwan. Bawat pangalan na binanggit ng mga bumalik, may kasabay na alaala, may kasabay na luha. Nasa sala siya ni Hava nang dumating ang malaking sobre mula sa kampo. Binuksan niya ito, nilabas isa-isa ang mga liham. Bawat isa, may kwento ng sundalong natutong magdasal sa gitna ng putukan, ng sundalong natutong magpatawad sa sarili, ng sundalong natutong yakapin ang takot bilang tanda ng lakas, hindi kahinaan. Carmela, hindi ko na alam kung paano maging bata, pero nung gabing nag-ulan sa disyerto, parang naramdaman ko ulit na pwede pala akong umasa.
Salamat, Carmela, kasi kahit hindi mo ako tinuruan ng personal, yung mga kanta at dasal na tinuro mo sa kanila, umabot din sa akin. Naging paborito kong dasal yung ibigay mo po sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. May isang liham galing kay Yael. Ate, hindi ko po alam kung paano ko mababayaran ang kabutihan mo. Nawala ang isa naming kasama, si Dove, pero bago siya umalis, sabi niya, kahit anong mangyari, sabihin mo kay Carmela, salamat. Hindi ko ito makakalimutan. Pinahid ni Carmela ang luha, mahigpit na niyakap ang mga sulat, at nilapag sa altar, katabi ng rosaryo, kandila, at lumang larawan ng pamilya. Muling nagdasal. Panginoon, alam kong hindi ko hawak ang tadhana. Pero salamat po, dahil binigyan mo ako ng pagkakataong maging ina, kahit sa mga sandaling ganito lang. Dumating ang gabi ng pag-uwi. Sa huling gabi niya sa Israel, nagluto si Carmela ng adobo at pansit para sa ilang kaibigan at pamilya ng Levi. Tumawa at umiiyak silang lahat habang nagkukwento ng mga alaala, mga gabi ng kanta, mga araw ng pagtulong sa may sakit, mga simpleng tawa sa gitna ng takot. Babalik ka pa ba rito, Carmela? Tanong ni Dalia habang naghuhugas ng pinggan. Ngumiti si Carmela, may kirot sa boses. Siguro, hindi ko alam. Pero kahit saan ako makarating, dala-dala ko kayong lahat sa dasal ko. Sabay abot ni Hava ng maliit na kahon. Ito para sa iyo, Carmela. Alaala ng bahay na ito. Binuksan ni Carmela, natagpuan niya ang isang maliit na silver pendant, hugis bituin ng David. Para maalala mo, kahit saan ka mapunta, bahagi ka ng pamilyang ito. Walang masabi si Carmela kundi mahigpit na yakap. Salamat po, Hava. Maraming salamat. Kinabukasan, dumaan siya sa kampo bago dumiretso sa paliparan. May ilan sa mga sundalo, nakatayo, sumaludo, nagsisigaw ng si Carmela. Salamat. Ang iba, tahimik lang na nag-abot ng sulat o simpleng abot ng kamay. May ilan, gaya ni Naeton at Gil, niyakap siya ng mahigpit, parang ayaw pakawalan. Ate, kung may susunod na laban, magdadasal pa rin kami. Hindi na lang para sa amin, kundi para sa lahat, sabi ni Gil, nangingilid ang luha. Pinunasan ni Carmela ang pisngi ni Gil, hinawakan ang kamay ni Eton. Hindi ko man kayo madala pa uwi, mga anak, pero dala ko kayo sa puso ko. Lahat ng dasal ko, para sa inyo. Pagdating sa paliparan, habang nag-aabang ng flight pa uwi ng Pilipinas, napansin ni Carmela ang mabibigat na paang parang iniwang yari ng digmaan. Mabigat ang katawan, ngunit magaan ang loob. Alam niyang bitin ang panahon, maraming nawala, pero hindi masusukat ang nabuo, isang pamilya sa gitna ng gyera, isang tahanan sa wika ng dasal. Paglapag sa Maynila, sinalubong siya ng amoy ng ulan, tunog ng tricycle, at halakhak ng mga pamangkin. Dahan-dahan siyang bumalik sa lumang bahay sa Quezon City, nilapag ang mga gamit sa tabi ng altar, hinaplos ang pendant, at nagdasal muli, ngayon, para sa mga anak niyang naiwan sa Israel. Ilang gabi ring hindi siya mapakali. Iniisip niya sina Eton, Gil, Yael, pati na ang mga naiwang hindi na muling babalik. Minsan, naglalakad siya sa palengke, naririnig ang kwento ng ibang na parang siya, pagod, malayo, may hinahanap na tahanan. Ngunit isang umaga, nang buksan niya ang pinto, may natanggap siyang sobre. Walang pangalan, pero pamilyar ang sulat. Binasa niya, Ate, salamat dahil kahit hindi namin hawak ang mundo, tinuro mo sa amin na may tahanan sa kahit anong wika. Mahal ka namin. Hindi ka namin malilimutan. Ang iyong mga anak sa Israel. Napahagulgol si Carmela. Hindi na mahalaga kung anong wika, relihiyon o lahi. Alam niyang ang tunay na misyon ay tapos na, hindi sa dami ng taon, kundi sa lalim ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Muling nagdasal si Carmela. Ama namin, sumasalangit ka. Salamat. Salamat sa lahat ng anak, lahat ng alaala, at lahat ng tahanan. Lumipas ang mga taon. Mabagal ang galaw ng panahon para kay Carmela sa Quezon City, hindi na siya nagmamadali, hindi na takot sa katahimikan, hindi na laging umaasang may magbabalik. Umaga, may araw na parang kahapon lang siya dumating mula sa Israel, dala ang 2 maleta at mga lihim na luha. May araw din na tila lahat ng iyon ay panaginip lang, at ang bawat araw ay umuulit na parang dasal, payapa, tahimik, ngunit puno ng alaala. Ang lumang bahay ay puno ng mga halaman. Sa bawat paso ay may istorya, ang sitaw mula sa butong inuwi niya noon, ang ampalaya na madalas niyang itinatanim tuwing malungkot, ang basil na iniregalo ni Liza noong birthday niya.
Sa itaas ng altar, nandoon pa rin ang pendant na ibinigay ni Hava, bituin ng David, kasing kinang ng rosaryong nakasabit sa gilid. Dito, tuwing umaga at gabi, binubulong niya pa rin ang mga pangalang minahal niya, kay Eton, Gil, Yael, at marami pang ibang batang minsang dumaan sa buhay niya. Ang mga gabi sa bahay ni Carmela ay hindi na ganun kalungkot. Tuwing linggo, nagkikita ang mga pamangkin at mga kapitbahay. May kainan, may tawanan, may kwento ng buhay, puro maliit na tagumpay, puro kalmadong pagkabigo, at mga plano para sa hinaharap. Ang mga alaga niyang pusa, laging nagpapahinga sa paanan niya habang nananahi siya o nagbabasa ng lumang liham. Isang Sabado ng hapon, may dumating na bisita, isang pamilyar na mukha, mas tumangkad, mas tumanda, ngunit hindi nawala ang ngiti. Si Yael, ngayon ay may asawa na, may kasamang batang babae na makulit at sabik sa mga halaman ni Carmela. Ate Carmela, bati ni Yael, sabay halik sa kamay niya. Napaluha si Carmela. Yael. Anak, tumaba ka, biro niya, sabay yakap. Tumawa si Yael, sinabayan ng tawa ng kanyang anak. Matagal kitang inisip, ate. Nagbakasyon kami rito sa Pilipinas para ipakilala si Mila sa'yo. Sabay upo nila sa sala, inabot ni Carmela ang platito ng kutsinta at pansit. Pinakain si Mila, sabay kwento si Yael ng mga bagong balita mula sa Israel, ang bagong bahay nila sa Netanya, ang maliit na restauran ng asawa niyang Pilipina, at ang balita tungkol kina Eton at Gil. Si Eton, nurse na ngayon sa Jerusalem. May anak na rin. Ang sabi niya, tuwing may espesyal na okasyon, nagdarasal pa rin sila ng ama namin sa Tagalog. Hindi na perfect ang bigkas, pero sinasabi niya, parang mas masarap daw kumain kapag may ganon. Nagkibit balikat si Yael, ninisyan si Carmela. Ako man, ate, hindi ko makakalimutan ang gabi na nag-ulan sa disyerto. Kapag mahirap ang buhay, kapag natatakot ako, inuulit ko lang yung dasal na tinuro mo. Pinahid ni Carmela ang luha. Minsan naiisip ko, Yael, maliit lang talaga ang ambag ko. Pero salamat at hindi niyo ako nakalimutan. Lumipas ang hapon na puno ng tawa, kwento, at palitan ng mga larawan. Naglaro si Mila sa hardin, tinuruan ni Carmela ng bahay kubo, at natutong magbilang ng Tagalog hanggang 10. Sa bawat kwento ni Yael, parang bumabalik kay Carmela ang lahat ng gabi ng dasal, ang lahat ng takot na napalitan ng pag-asa. Kinabukasan, may natanggap si Carmela na email mula kay Gil, simple lang ang laman, may kasamang larawan ng isang grupo ng kalalakihan, halatang mga Israeli, nakatayo sa paligid ng hapag, may hawak na tinapay at sabay-sabay na nakapikit. Ate, birthday ng anak ko. Bago kami kumain, tinuro ko sa kanila yung panalangin mo. Tawa ng tawa yung panganay kasi di raw niya mabigkas yung sumasalangit. Pero ramdam namin parang nandyan ka pa rin. Salamat, Carmela. Hindi ka mawawala sa pamilya namin. Pinindot ni Carmela ang larawan sa screen, dahan-dahang hinaplos ang mukha ni Gil at ng mga anak nito. Parang kahapon lang, takot kang magdasal, anak. Ngayon, ikaw na ang nagtuturo. Linggo ng gabi, nagtipon ang ilang dating bari mula Israel sa bahay ni Carmela. May isa, si Lila, dating kasambahay, ngayon nagtitinda na ng lumpia. May isa pang si Mang Berto, na minsang naging driver sa Tel Aviv. Sa bawat pagkikita, nauwi sa kwentuhan tungkol sa bahay ng mga Levi, tungkol sa kampo, tungkol sa mga dasal at kanta na naging tahanan nila noon. Hindi ko malilimutan si Carmela, sabi ni Lila habang nagbabalot ng suman. Hindi lang siya basta nagturo ng dasal, nagturo siya kung paano magmahal ng hindi mo kadugo. May umabot ng boteng juice kay Carmela. Ate, totoo bang umulan sa disyerto noong gabi ng misyon? Tanong ni Mang Berto. Ngumiti si Carmela. Bert, hindi ko man nakita pero naramdaman ko. Kasi minsan, kapag sabay-sabay kayong nagdarasal, kahit anong imposible, pwedeng mangyari. Tahimik ang lahat, ramdam ang bigat at saya ng kwento. Sa huli, sabay-sabay silang nagdasal ng ama namin, may halong tawa, may halong luha, pero buo at totoo. Lumipas pa ang mga buwan, dumami ang mga mensahe mula sa iba't ibang panig ng mundo. Minsan, may nagpadala ng larawan mula sa Canada, isang grupo ng dating sundalo na nagtitipon para maghapunan, sabay-sabay na bumibigkas ng Tagalog na dasal. Ate Carmela, hindi na kami sundalo ngayon. Mga ama na kami, mga asawa, mga ordinaryong tao. Pero bago kami kumain, laging may dasal. Laging may paalala ng bahay na binuo mo sa disyerto. May isa pang mensahe, mula kay Amit, ngayon ay guro na sa Haifa. Carmela, tinuro ko sa mga estudyante ko yung ilang salita sa Tagalog.
Sabi nila, parang mas masarap daw pakinggan ang dasal kapag banyaga. Maraming salamat. Ikaw ang dahilan kung bakit natutunan kong magtiwala ulit. Minsan, sa mga gabi ng tahimik na ulan sa Quezon City, nauupo si Carmela sa ilalim ng parol. Binubuklat niya ang mga lumang liham, pinapakinggan ang huni ng kuliglig, at dinadama ang hangin na parang may kasabay na dasal mula sa malayo. Naiisip niya, gaano nang aba kalayo ang narating ng maliit niyang tinuro noon, isang dasal sa isang banyagang wika, isang kanta sa harap ng mga batang naguguluhan at natatakot. Naalala niya ang mga gabi sa sala ng Leve, ang tawa ni Gil, ang hikbi ni Yael, ang palihim na pagtingin ni Eton sa langit. Naalala niya ang unang beses na natutong magdasal si Amit, ang unang yakap ni Dove, ang unang tanong ng isang batang sundalo, "Ate, naririnig kaya tayo ng Diyos kahit hindi natin kabisado ang salita?" Madalas niyang isipin, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging Pilipino? Hindi lang ito tungkol sa dugo o lahi, kundi sa kakayahan ng isang puso na bumuo ng tahanan kahit saan. Sa bawat dasal na natutunan ng iba, sa bawat kantang isinabay sa ulan, sa bawat batang naging lalaki, at ngayoy nagtuturo na sa sariling anak, doon nakatanim ang diwa ng pagiging Pilipino. Isang gabi, habang nagsusulat siya ng liham para kay Liza, napatingin siya sa altar. Sa tabi ng rosaryo at pendant, may bagong larawan, isang retrato ng mga dating sundalo, mga ngiti ng bagong pamilya, mga bata at matanda na sabay-sabay nagdarasal bago kumain. "Mahal kong Liza," sulat niya, "siguro hindi ko na kayang abutin lahat ng dulo ng mundo, pero alam kong kahit saan, may panalangin na nagmumula sa maliit nating bansa. At sa bawat dasal, may tahanan na bumubuo, hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat." Kinabukasan, habang nagdidilig siya ng halaman, nadaanan siya ng isang batang kapitbahay. "Lola Carmela, pwedeng turuan mo akong magdasal ng Tagalog?" Napangiti siya, pinisil ang balikat ng bata. "Siyempre naman, anak. Dito, sabay tayo. Ama namin, sumasalangit ka ni." Sa bawat pantig, ramdam ni Carmela ang pag-ikot ng mundo, maliit, tahimik, ngunit puno ng pag-asa. Dahil natutunan niyang ang panalangin ay hindi lang salita, ito ay tulay. Tulay na bumabagtas sa pagitan ng takot at tapang, ng layo at pagbalik, ng estranghero at pamilya. Sa mga taon ng paghihintay, sa gitna ng lahat ng digmaan at pagkabigo, sa dami ng anak na nawala at bumalik, isang bagay ang hindi nawala kay Carmela, ang paniniwala na ang dasal na buo, totoo, at marunong maghintay ay sapat na upang gawing tahanan ang kahit anong lugar. At sa dulo ng bawat araw, bago pumikit, binubulong pa rin niya ang huling linya, hindi lang para sa sarili kundi para sa buong mundo. "Ibigay mo po sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin." Ito ang naging pamana ni Carmela, isang panalangin, isang tahanan, at isang mundong natutong magmahal kahit magkakaiba, kahit saan, kahit kailan. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.